Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Rachel, ang inyong guro ngayong araw. Okay, inaanyayahan ko ang lahat na magsitayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli, magandang araw mga bata! Okay, bago kayo umupo, pakipulot muna sa mga basura na nasa ilalim ng iyong silya at pagkatapos ay ilagay ito sa tamang lalagyan. At pagkatapos nun, ay pakiayos na din ang inyong mga silya. Tapos na po ba? Okay, maraming salamat. Maaari na kayong umupo. Mga bata, sa ating silid-aralan, dapat nating tandaan at sundin ang ating mga alituntunin. Una, makinig sa guro kapag siya ay nagsasalita o nagtuturo sa harapan. Pangalawa, huwag maingay at makinig ng mabuti sa nagsasalita ang iyong guro man o ang iyong kaklase. Pangatlo, magtaas lang ang kanang kamay kung gusto nyong magsalita o kung gusto nyong sumagot. Pang-apat, panatiliing malinis ang ating silid-aralan. At panghuli ay maging mabait at magalang. Naintindihan po ba? Magaling! May liban ba sa ating klase ngayon mga bata? Magaling! Kung ganon, ay balikan muna natin ang ating nakaraang tinalakay. Ano nga bang ating nakaraang tinalakay mga bata? Tama! Ito ay patungkol sa ang aking pamilya. Ako ay natutuwa dahil natatandaan niyo pa at nalalaman niyo pa ang ating tinalakay noong nakaraang araw. Bago natin buksan ang ating bagong aralin ngayong araw, ay may papakita muna ako na larawan sa inyo. At gusto ko na obserbahan nyo ito at sasabihin nyo sa akin kung ano ang nakikita nyo. Anong nakikita nyo sa larawan mga bata? Tama! Ano pa? Tama! Nakikita nyo ba ito araw-araw mga bata? Okay, alam nyo ba mga bata na ang inyong mga binanggit na pook ay tinatawag nating komunidad. Ito ay isang halimbawa ng komunidad. Ngayon, sa tingin nyo mga bata, ano kaya ang tatalakayin natin ngayong araw? Magaling! Ito ay patungkol sa ang aking komunidad. Ngayon, alamin natin kung ano ang kahulugan ng isang komunidad. Pero bago yan, babasahin muna natin ang ating layunin para ngayong araw. Pakibasa mga bata. Inaasahan ko na itong mga layunin natin ngayong araw ay makakamit natin pagkatapos ng araling ito. Ngayon, babasahin na natin o unawain natin kung ano ang kahulugan ng isang komunidad. Pakibasa mga bata. Salamat mga bata. Alam niyo ba, ang komunidad ito ay isang lugar na kung saan naninirahan isang grupo o pangkat ng tao o dito naninirahan ang isang grupo o isang pangkat na tao, dito tayo kumikilos at dito rin tayo namumuhay. At may mga ilang halimbawa ng komunidad na nasa kapatagan, bundok o baybayin. Alam niyo ba mga bata na may mga bumubuo sa isang komunidad? Ano kaya yun sa tingin niyo? Okay, alamin natin. Ito ang mga bumubuo sa isang komunidad. Una, pakibasa mga bata. Tama. Una ay panahanan. May mga tahanan ba tayong lahat dito? Okay, magaling. Anong makikita nyo sa inyong tahanan? Tama. Mayroong tatay, mayroong nanay, mayroong ate, at mayroong kuya. Yan ay isang bumubuo ng isang komunidad. At ang pangalawa naman ay paaralan. So dito sa paaralan, dito tayo matututo at may mga guro na magtuturo sa atin. Pangatlo naman ay sambahan o simbahan.
Nakakita na ba kayo ng simbahan, mga bata? Nagsamba ba kayo? Okay, maayos kung ganon. Doon tayo sa simbahan, sa lugar sambahan, doon tayo manalangin sa ating Panginoon. At panglima ay ang Puok Libangan. Nakapunta na ba kayo sa parke, mga bata? Okay, masaya ba? Mabuti naman kung ganon. Yun ay isang Puok Libangan. At ang pang-anim ay ang ospital. Naranasan niyo na ba na makapunta sa isang ospital, mga bata, o nakakita man lang ng isang ospital? Okay. Ang isang ospital ay isa itong lugar na kung saan magagamot ang may mga sakit. At ang panghuli ay ang bahay pamahalaan. Nakakita na ba kayo ng isang munisipyo? Yan ay tinatawag natin isang bahay pamahalaan. So, naiintindihan ba ang ating talakayan ngayon, mga bata? Ano nga ulit ang mga bumubuo sa isang komunidad? Panahanan, paaralan, pamilihan. May pamilihan pa pala, mga bata. So, ang pamilihan ay doon may nagtitinda at may bumibili. Sambahan o simbahan, Puok Libangan, ospital at bahay pamahalaan. Ngayon, sa tingin ko naman ay na intindihan at naunawaan nyo na ang ating talakayan. Sa tingin ko ay handa na kayo sa ating pangkatang gawain. Ngayon, papangkatin ko kayo sa 4 na pangkat. Ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat, at pang-4 na pangkat. Ang gagawin nyo lamang ay tukuyin nyo kung ano ang nasa litrato na ibibigay ko sa inyo sa bawat pangkat. At tukuyin nyo kung ano ang makikita nyo sa litrato na ibibigay ko. So, ito, para ito sa unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat, at pang-4 na pangkat. Bibigyan ko lamang kayo ng 8 minuto para gawin ito. Maaari na kayong magsimula. Tapos na po ang 8 minuto. Tapos na ba kayo, mga bata? Okay. So, mamili kayo ng kinatawan nyo sa inyong grupo para magpresenta sa inyong kasagutan dito sa harap. Okay, unang pangkat. Magaling! Maayos na nasagutan ng unang pangkat ang kanilang mga katanungan. Bigyan ang unang pangkat ng 3 bagsak. Sunod naman ay pangalawang pangkat. Magaling! Magaling at mahusay din na nasagutan ng pangalawang pangkat ang kanilang mga katanungan. Kaya, bigyan natin sila ng 3 bagsak. At ang sunod naman ay ang pangatlong pangkat. Magaling, mga bata! Bigyan natin ng 3 bagsak ang pangatlong pangkat. At ang panghuli ay ang pang-4 na pangkat. Tama! Mahusay, mga bata! Bigyan natin ng 3 bagsak ang pang-4 na pangkat. Ako ay natutuwa dahil magaling yung nasagutan ang ating gawain ngayong araw at talagang naiintindihan at nakikinig kayo sa ating talakayan ngayong araw. Ngayon naman, ano nga ulit ang isang komunidad, mga bata? Tama! Ano-ano ang mga bumubuo sa isang komunidad? Tama! Magaling! Ano naman ang makikita natin sa isang Puok Libangan? Tama! Ano naman ang makikita natin sa isang sambahan o simbahan? Okay, mahusay, mga bata. Bakit mahalaga ba na meron tayong isang komunidad?
Tama, dahil ang isang komunidad, dito tayo naninirahan, dito tayo kumikilos, at dito tayo namumuhay. Bakit nga ba o kailangan bang pahalagahan natin ang ating komunidad na kinabibilangan, mga bata? Okay, magaling. Kailangan nating pahalagahan ang ating komunidad na kinabibilangan dahil dito tayo umuusbong, dito tayo lalago, at dito tayo matututo bilang isang pamayanan sa isang komunidad. Okay. Ngayon, para sa ating pagtataya, bibigyan ko kayo ng isang worksheet at dito nyo sasagutan ang inyong dito nyo ilalagay ang inyong mga kasagutan at piliin nyo lamang ang tamang sagot. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ang mga ito. Time's up. Okay, tapos na po ba, mga bata? Kung tapos na, ay ipakipasa na inyong mga papel sa harapan upang akin ang mache-check at makukuha. Okay, para sa inyong takdang aralin, mga bata, kunin nyo ang inyong kwaderno at isulat nyo ang aking sasabihin. Magbigay ng 3 halimbawa na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kinabibilangan na komunidad. Uulitin ko, magbigay ng 3 halimbawa na kung saan nagpapakita ng pagpapahalaga sa kinabibilangan na komunidad. Nakukuha po ba? Okay, kung gayon ay dito ko natatapusin ang ating talakayan ngayong araw. Salamat sa pakikinig, mga bata. Paalam!